My fellow citizens, Congressman Romeo Acop has passed away. When justice and legal systems fail us, we can put our faith in God to deliver us from evil. As what he has done to Congressman Romeo Acop, he has taken his life and passed judgment upon him, ensuring that he may not continue his corruption any longer. Let this be a lesson to all of the other congressmen. You may steal from the people, you may become powerful here on earth, but you were born with nothing and you shall die with nothing. Congressman Acop has left a legacy of greed and corruption, hated by the people he swore to serve, the Filipino people who rejoiced upon hearing the news of his demise. This is also how every corrupt congressman will be remembered, as a stain of filth on our beloved country's flag. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Sa video na ipinakita ko sa inyo, diretsahang inakusahan ni Congressman Kiko Barzaga ang yumaong Congressman Romeo Acop ng greed at corruption. Hindi lang yon, iniugnay pa niya ang pagkamatay ni Acop na parang parusa ito ng Diyos. Now the question is simple, may legal problem ba dito? From a legal standpoint, yes, may seryosong issue. Sa ilalim kasi ng Article 353 of the Revised Penal Code, malinaw na ang libel ay hindi lang laban sa buhay. Kasama rin dito ang paninira sa alaala ng isang patay. What the law calls blackening the memory of one who is dead. Bakit ganito ang batas? Dahil simple lang ang prinsipyo. Ang patay ay hindi na kayang ipagtanggol ang sarili. Kaya binibigyan ng batas ng karapatan ang pamilya na ipagtanggol ang pangalan at alaala ng yumao. Ngayon, dagdagan pa natin ng isang layer. Hindi ito sinabi sa private conversation. Hindi ito sinabi off camera. Ginawa ito online. Kaya dito pumapasok ang cyber libel. That is, Article 353 of the Revised Penal Code in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. Ibig sabihin, mas mabigat ang pananagutan dahil kapag ang libel ay ginawa gamit ang Information and Communications Technology, tumataas ang parusa. Dito naman pumapasok ang madalas na argumento. Fiscal, Congressman si Kiko Barzaga, may parliamentary immunity siya. Hindi siya pwedeng arestuhin habang may session ang Congress. Hindi po ganun kasimple. Under Article 6, Section 11 of the 1987 Constitution, dalawang magkaibang proteksyon ang ibinibigay sa mga mambabatas. Una, ang immunity from arrest ay limited lamang sa offenses na may parusang hindi lalagpas sa 6 na taon ng pagkakakulong at applicable lang habang ang Kongreso ay in session. Sa cyber libel, ang parusa ay 1 degree higher kaysa ordinary libel at umaabot sa higit 6 na taon, kaya hindi sakop ng immunity from arrest. Ikalawa, ang legislative privilege na nagsasabing ang isang mambabatas ay hindi maaaring panagutin para sa any speech or debate in the Congress or in any committee thereof. Ito ay mahigpit na limitado lamang sa mga pahayag na ginawa sa loob ng Kongreso o sa mga opisyal na committee proceedings. Ang pahayag po ni Congressman Barzaga ay hindi ginawa sa Kongreso, hindi rin sa isang committee hearing, kundi sa isang video na kanyang ginawa at in-upload online. Dagdag pa rito, siya ay kasalukuyang suspended, kaya walang kahit anong constitutional privilege na maaaring ikabit sa naturang pahayag. In other words, hindi po maaaring i-claim ang parliamentary immunity para sa isang online video na wala sa loob ng lehitimong legislative proceedings. Ngayon, may magsasabi pa rin, public official naman si Acop noon. Totoo, public official siya noon. Pero hindi ibig sabihin nito ay pwede na siyang siraan. Even under our legal system and jurisprudence, pwede pa rin maging libelous ang isang pahayag laban sa public official kapag may actual malice. Ano ba ang actual malice? Ibig sabihin, alam na nagsasalita na mali ang kanyang sinasabi o sadyang wala siyang pakialam kung totoo ba ang kanyang sinasabi o hindi. That is what the law calls reckless disregard for the truth. Hindi po ito protected opinion. Hindi na ito fair comment. Ito ay reckless imputation. Yes, freedom of speech is protected. Pero malinaw din ang batas. May hangganan ang kalayaan. Ang paninira, lalo na kung laban sa isang patay na hindi kayang ipagtanggol ang sarili, ay hindi na bahagi ng protected speech. Pwede tayong mag-criticize, pwede tayong mag-debate, pero kapag inaakusahan mo ng krimen at moral depravity ang isang tao, lalo na ang isang yumao,
ng walang matibay na basihan, maaaring hindi na ito opinyon, kundi isang krimen. So yan lang po ang nais kong ibahagi today, and see you in my next video. Maraming salamat po.